Ang Batas ng Diyos, Tuldok.org. Appendice 8E. Mga ikapu at mga unang bunga. Bakit hindi maaaring isagawa sa panahon na yon? Ang mga ikapu at mga unang bunga ay mga banal na bahagi ng pagdami ng Israel mula sa lupain, Deuteronomio 14:22, at mula sa kawan, Levitico 27:32, na iniutos ng Diyos na iharap sa kanyang santuwaryo sa harap ng kanyang dambana at ibigay sa mga saserdoteng Levita. Ang mga kautusan ito ay hindi kailanman inalis. Hindi sila kinansela ni Jesus. Ngunit inalis ng Diyos ang templo, ang dambana, at ang pagsaserdote, kaya't naging imposible ang pagsunod ngayon. Gaya ng lahat ng kautosang nakadepende sa templo, ang mga simbolikong pamalit ay hindi pagsunod, kundi mga imbensyon ng tao. Ano ang iniutos ng kautusan? Itinakda ng kautusan ang ikapu ng may ganap na katiyakan. Inatasan ang Israel na ihiwalay ang ikasampu ng lahat ng pagdami, butil, alak, langis at mga hayop, at dalhin ito sa lugar na pinili ng Diyos. Deuteronomio 14 mula 22 hanggang 23. Ang ikapu ay hindi ipinamamahagi sa lokal. Hindi ito ibinibigay sa mga gurong pinipili ng tao. Hindi ito ginagawang salaping donasyon, maliban sa limitadong sitwasyon, kung saan dahil sa layo ay kailangang pansamantalang gawing pera. At kahit noon, ang pera ay dapat gugulin sa loob ng santuaryo sa harap ng Diyos. Deuteronomio 14 mula 24 hanggang 26. Ang ikapu ay para sa mga Levita sapagkat wala silang mana na lupain. Números 18:21. Ngunit maging ang mga Levita ay inutusan na dalhin ang ikapu ng ikapu sa mga saserdote sa dambana. Números 18 mula 26 hanggang 28. Ang buong sistema ay nakadepende sa gumaganang templo. Mas istriktong nakabalangkas ang mga unang bunga. Ang sumasamba ay magdadala ng unang bahagi ng ani ng tuwiran sa saserdote. Ilalagay ito sa harap ng dambana at bibigkas ng pahayag na iniutos ng Diyos. Deuteronomio 26 mula 1 hanggang 10. Ang gawaing ito ay nangangailangan ng santuwaryo, ng pagkasaserdote at ng dambana. Paano sumunod ang Israel? Sumunod ang Israel sa mga kautusang ito sa iisang paraang posible ang pagsunod, sa pisikal na pagdadala ng ikapu at ng mga unang bunga sa templo. Malakiyas 3:10. Walang Israelitang nag-imbento ng simboliko o espiritual na bersyon. Walang porsyempo ang inilihis sa mga lokal na binunong panrelihiyon. Walang idinagdag na bagong interpretasyon. Ang pagsamba ay pagsunod. At ang pagsunod ay eksakto kung ano ang iniutos ng Diyos. Ang ikapu sa 3 taon ay nakadepende rin sa mga Levita, sapagkat sila, hindi mga pribadong individual, ang may pananagutan sa harap ng Diyos na tumangap at mamahagi nito. Deuteronomio 14 mula 27 hanggang 29. Sa bawat yugto, ang ikapu at ang mga unang bunga ay umiiral sa loob ng sistemang itinatag ng Diyos. Templo, dambana, mga Levita, mga saserdote, ritual na kalinisan. Bakit imposible ang pagsunod ngayon? Ngayon, wala na ang templo, wala na ang dambana. Hindi naglilingkod ang pagsaserdoteng Levita. Hindi maaaring gumana ang sistemang pangkalinisan nang walang santuaryo. Kung wala ang mga estrukturang ito na ibinigay ng Diyos, walang sinuman ang makatutupad sa ikapu o sa mga unang bunga. Inihula mismo ng Diyos na ang Israel ay mananatili maraming araw na walang hain o haligi, walang ephod
o mga diyos-diyosan ng sambahayan. Oseas 3:4. Naalisin niya ang templo, inalis niya ang kakayahang sumunod sa bawat kautusang nakadepende rito. Kaya, walang Kristiyanong pastor, misyonero, mesyanikong rabay, o sinumang manggagawa sa ministeryo ang maaring tumanggap ng ikapo ayon sa Biblia. Walang kongregasyon ang maaring mangolekta ng mga unang bunga. Walang simbolikong pagbibigay ang tumutupad sa mga kautosang ito. Ang kautusan ang nagtatakda ng pagsunod at wala ng iba ang pagsunod. Hinihikayat ang pagkakawanggawa, ngunit hindi ito ikapu. Ang pag-alis ng templo ay hindi nag-alis ng panawagan ng Diyos sa habag. Kapwa hinihikayat ng Ama at ni Jesus ang pagkakawanggawa, lalo na sa mga dukha, inaapi at nangangailangan. Deuteronomio 15 mula 7 hanggang 11, Mateo 6 mula 1 hanggang 4, Lucas 12:33. Mabuti ang kusang pagbibigay. Hindi ipinagbabawal ang pagtulong sa isang iglesia o ministeryo sa pananalapi. Marangal ang pagsuporta sa matuwid na gawain. Ngunit ang pagkakawanggawa ay hindi ikapo. Ang ikapo ay nangangailangan ng 100%, tiyak na mga bagay, ani sa agrikultura at mga hayop, isang tiyak na lugar, ang santuaryo o templo, isang tiyak na tatanggap, mga levita at mga saserdote, isang kalagayan ng ritual na kalinisan. Wala sa mga ito ang umiiral ngayon. Ang pagkakawanggawa, sa kabilang banda, walang porsyentong iniutos ng Diyos, walang kaugnayan sa kautosang pangtemplo, kusang loob, hindi iniutos bilang batas, pahayag ng habag, hindi pamalit sa ikapu o mga unang bunga. Ang ituro na ang mananampalataya ay dapat magbigay ng 10%, ngayon ay pagdaragdag sa kasulatan. Hindi pinahihintulutan ng kautusan ng Diyos ang sinumang pinuno, noon man o ngayon, na mag-imbento ng bagong sistemang sapilitan ng pagbibigay kapalit ng ikapu. Hindi ito itinuro ni Jesus, hindi ito itinuro ng mga propeta, hindi ito itinuro ng mga apostol. Ang inimbentong ikapu ay pagsuway, hindi pagsunod. May ilan ngayon na sinusubukang gawing makabagong ikapu ang pinansyal na pagbibigay, na sinasabing nananatili ang layunin kahit wala na ang sistemang pangtemplo. Ngunit ito mismo ang uri ng simbolikong pagsunod na tinatanggihan ng Diyos. Hindi pinahihintulutan ng kautusan na muling bigyang kahulugan ang ikapu, ilipat ang lugar nito o palitan ang tatanggap nito. Ang pastor ay hindi levita. Ang iglesia o mesenikong kongregasyon ay hindi ang templo. Ang donasyon ay hindi mga unang bunga. Ang perang inilalagay sa koleksyon ay hindi nagiging pagsunod. Gaya ng sa mga hain, mga handog sa kapistahan at mga ritual ng paglilinis, iginagalang natin ang iniutos ng kautusan sa pamamagitan ng pagtangging palitan ito ng mga intensyon ng tao. Sinusunod natin ang maaaring sundin at iginagalang natin ang hindi. Ang mga ikapu at mga unang bunga ay nananatiling walang hanggang kautusan, ngunit ang pagsunod dito ay imposible hanggat hindi ibinabalik ng Diyos ang templo, ang dambana, ang pagsaserdote at ang sistemang pangkalinisan. Hanggang sa araw na iyon, lumalakad tayo sa takot sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng bukal sa loob kapag gaya natin. Hindi bilang ikapu, hindi bilang mga unang bunga, hindi bilang pagsunod sa anumang porsyento, kundi bilang mga pahayag ng habag at katuwiran. Ang mag-imbento ng pamalit ay pagsulat muli ng kautusan. Ang tumangging mag-imbento ng mga pamalit ay paggalang sa Diyos na nagsalita nito. Ang seryeng ito at marami pang ibang pag-aaral tungkol sa kautusan ng Diyos ay matatagpuan sa site
Ang Batas ng Diyos Tuldok Org.